Alamin nga natin ang katotohanan dito, Weng. Meron tayong makakapanayam agad-agad. Nasa linya po natin si Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Magandang umaga, Congressman Terry Ridon. Live kayo sa DCWB at sa WB TV. Hi, sir. Good morning. Remote 2. Ayan, Congressman Ridon, good morning. Magandang umaga po. Sandali, Ulitin ayusin lang natin muna siguro yan, ang ha? ating linya. Oo. Hello, sir. Ayan. Mukhang narinig do. Congressman, good morning. Hello po. Happy Yan. New Year. Happy New Year. Salamat. Oo. Malinaw niyo po kami napapanggan, Congressman. Yes po, narinig ko po. Thank you. Kanina sa aming intro, ang sabi ko nga siguro, ngayon lang nagbunyag si Congressman Leviste na may 2 milyon daw na Christmas bonus. Ang gusto ko lang po munang tanungin, ngayong taon, totoo ba na meron kayong 2 milyon? Yung inyo ba na alokasyon nakuha nyo na, Congressman Ridon? Ako sa lahat, kailangan kong sagutin yung sinasabi ni Congressman Leviste. Mm-mm. Parang hindi naman Christmas bonus po yung mga binibigay sa mga kongresista. Parang lahat po ng mga binibigay po ay para sa mga programa, aktibidad at mga gawain. Nung pong kanya-kanyang mga opisina. So, ibig ko sabihin, kung hindi natin yan pwedeng tignan, independently of all of the, well, I would say at this point, no, parang mga inaccuracies na binabanggit niya over the last couple of days. No? So, isa na naman po ito doon sa mga inaccuracies po na mga binabanggit. And more importantly, si Deputy Speaker po, no, Senior Deputy Minority Leader, Edgar Elise, very specific po yung mga sagot na ho nila. Majority, minority na nagpapaliwanag na I think very inaccurate yung pong mga binabanggit ni Congressman Leviste dito po sa mga sinasabi niyang mga kaperahan ng Congress. Ano ho yung Congressman? Ano yung inaccurate? Hindi yan bonus. Para malinaw lang, hindi ho yan bonus. Pero meron hong dagdag na 2 milyon para gastusin sa inyong distrito. bawat distrito. Sa bawat... I don't think may dagdag eh. I don't think dagdag yun eh. Para kasama naman yan dun sa mga regular po na mga, I think, kaperahan at mga pondo na ibinibigay sa kanya-kanya pong mga opisina. So yung firstly, yung inaccuracy doon, yung una, yung fact na it is a bonus, and secondly, na ngayon lang po yan ibinigay. Okay. I think I'm quite certain parang in previous years and in previous congresses, Opo. meron pong mga ganyang mga kapirahan para sa mga aktibidad at programa ng mga opisina. Ibig po sabihin, parte ito ng inyong MOOE para sa buong 2025, ngayon lamang po i-release para sa inyong distrito. Ibig sabihin, kasama yan doon sa programmed appropriations Opo. ng mga opisina. And I'm quite certain, nung pong panahon na una ko naging kongresista, noong 2013, that particular line item already existed. So, ibig sabihin, wala pong bago dyan. I think ang nagbago lang, siyempre, as the years went by, yung pong gaano kalaki o gaano kaliit. Ano po ang tawag dyan? Basically, inaccurate yung sinasabi ni Opo. Congressman Leviste na this is a bonus, firstly. And secondly, it just happened this year. Okay, it just happened this year. O ngayon yan Ngayon isa lang na nagsalita tungkol dito, Congressman. Pero the previous years, meron na po nito para sa inyong mga constituents. I think so. Kasi noong 2013 to 2016, parang minalo naman ako ganyan line item po eh. Na ibinibigay sa mga kongresista sa mga opisina po nila para gamitin sa kanila pong mga programa at mga aktibidad. Nakita nyo na ho itong pagbibigay. At paano ba to? Kasi kami mga mamamayan, hindi naman na kami pamilyar kung paano nyo natatanggap yung mga alokasyon, ang budget para sa gastusin ng bawat opisina. Nakita nyo na ho itong 2 milyon. Ano ba to? Cheque ba ho ito? Or paano ba to na ipasok sa inyong opisina kung meron? Yeah, ano po ito? Mga disbursements po ito na cheque. So, ibig sabihin, meron pong clear paper trail po ito sa mga opisina po ng mga kongresista. So, ibig sabihin, walang itinatago rito, walang magic dito, at mali. Yung pong insinuation na binabanggit. And like what I stated, sinagot na ito ng majority at minority, Congressman Erice, Congressman Apuno. So tingin niyo bakit nasabi ito ni Congressman Leviste? Ano ang posibleng motibo? I don't wanna talk about his state of mind, no? Pero I guess nakikita naman natin the last couple of days, marami ho talaga siya sinabing inaccuracies eh. Yung inaccuracies pa lang doon sa Cabral files, I think huli na siya ron. Pangalawa, yung inaccuracies dito po sa pagpopondo ho ng Kongreso. May sinabi rin sa halimbawa na parang pagpaparti-partihan daw po ng mga kongresista yung pong dagdag na budget. Parang hindi naman din ho totoo yun. Kasi ang pagkakaintindi ko sa dagdag kong pondo,
napupunta ho yun doon sa general fund ng Kongreso. So, ibig sabihin, hindi ho yan ibibigay na parang cheque divided by 318 congressmen. Congressman, Di ba? kung yung 2 million ay hindi po ito Christmas bonus, dahil sabi niyo nga, nasa parte na yan ng operating expenses ng Kamara, bawat distrito at dapat party list representative, meron bang ibang bonus ang mga kongresista kung itong 2 million ay hindi bonus? Wala, I don't think so. Lahat po yan ay para sa mga opisina, sa mga pangangailangan po ng mga distrito at sa mga aktibidad at programa. Okay, So, ang hiwalang... bonus lang ho dyan, yung 13th tsaka 14th month bonus na ibinibigay para po sa mga kongresista na nakukuha nun lang ng mga kawani ng gobyerno. Opo. Yung 13th tsaka 14th month pay. Katumbas 14 ng isang months, buwang sweldo po ninyo. Yun lang Dalawang yun. ba no? 13th Dalawa. Yes, month tsaka okay. 14th 14 month. Each months. Yan one yung binibigay katumbas ng sa isang kalahati. buwan. Opo, in the Yes. middle of the year and at Opo. the end of the year. Okay. Yung isa pang punto na binanggit ni Congressman Leviste, 20 million pala ang pondo po ninyo sa bawat taon, bawat isang kongresista sa isang tanggapan po ninyo. Tama po ba yung kwenta na yon? Hindi ko masabi yung kabuuan, ano? Mm-mm. Hindi ako sigurado actually. Mm-mm. Pero ang malinaw, hindi ho yun pinipera ng mga kongresista. Ibig sabihin, hindi yun gagamitin para sa mga bahay, para sa mga kapritsyo, at para sa mga bakasyon ng mga kongresista. Kasi yun ang pagkakaintindi ko, insinuation na naman ho, ni Congressman Leviste. Malaking bahagi po dyan, yung binanggit ni Congressman Leviste, ginagamit po yun. Katulad ng ulit-ulit kong binabanggit ngayon, para sa programa at mga aktibidad ng mga distrito at ng mga opisina. Kumbaga Okay. parang operasyon na inyong tanggapan dito sa House of Representatives at sa distrito po ninyo. At doon sa, siyempre, kung party list, doon sa mga Correct, constituencies po, oo. ng mga party lists po. So, Lahat- ibig ko sabihin, tingin ko, walang problema ho ron. Kumbaga, pagka pinag-usapan ho natin absolute numbers, ang totoo, dahil sa lapad ho ng mga constituencies po ng mga distrito na ito, tingin ko, katulad ng binagit ni Congressman Rize, parang bitin pa nga ho yung po nga pondo na inilalagak para dito. Paano malaman ng taong bayan na yan po ay napupunta talaga sa mga constituent? Yung iba ho, may distrito, may mga, syempre, may mga constituent ho sila, may hinawakang probinsya. Yung iba, party list. Paano natin malalaman na talagang ang mamamayan may tumatanggap po ng ayuda mula ho sa bawat congressman? Man, very specific naman ho yung mga sectors, hindi ba? So, di ba, kung mga senior citizens, kung regional parties, Opo. meron pong iniikutan mga rehiyon yan. Pagka ho, mga youth party, di syempre, nakikipag-relate ho sila sa mga kabataan, no? So, kumbaga, I think yung COA naman ho has always done oversight po on this and post-audit mechanisms po dito sa paggamit po ng mga pondo. So, I'm quite sure, pag kami nakita ho sila, Opo. na problema ho sa paggamit po nito, dapat lumalabas po yan taon-taon. Regular Doon po po ang sa mga auditing. COA reports po on Congress. Regular pong auditing sa inyo, Congressman. Okay. Ano naman ho ito? Opisina naman ho ng gobyerno. So, ibig sabihin, lagi-lagi ho, meron ho annual audit report for Congress. No? Oo. So, ibig sabihin, kung may problema dito po sa mekanismo kung paano ho ipinapatupad yung pagpopondo at paggamit ng pondo, dapat lumilitaw po yan sa mga audit reports po ng COA. Dati po may lumabas sa information na sa Congress daw, madali yung auditing. Halimbawa, ito nagastos na ganito. Pero isi-certify lang ng liderato ng Kamara na oo, nagamit ito ng tama na isang tanggapan ng kongresista. Okay na sa COA o Commission on Audit. Totoo po ba yun, Congressman Ridon? Well, may bahagi po dyan na talaga ho nagre-require, no? Ng mga liquidation submissions, no? Opo. So, bahagi ho yan ng auditing and pagsasara nito pong mga libro Opo. ng Kongreso. Pero yung sa iba pa hong mga aspeto, syempre yung House leadership ho yung makakasagot nun. Hindi naman ako yung approving authority na dyan sa mga bagay. Pero as far as at the level of congressmen in their offices, may mga required po na mga liquidations po na ginagawa dun sa ilang mga for example, pag mga consultants, hindi naman pwedeng halimbawa, wala ho talagang natapos, no? Walang for example, pag nag-require ng graduates or like undergraduates or like postgraduate degrees, hindi naman pwede na ang isasabit mo lang ho doon kulang-kulang ho yung mga requisitos, no? So, you know, I think very strict naman ho yung requirements po para dyan sa mga ganyan pong mga paggagastos po ng pondo. Oo, nagsusumiti din kayo ng mga resibo ng lahat ng ginagastos ninyo, Congressman. Katulad ng Kasama ibang ho yun ordinary doon offices. sa mga I think pagka for example, pagka may mga official travels, pagka nagpa-reimburse ka ng mga ginastos doon sa mga
biyahe. Hindi naman ho pwedeng walang resibo ho na halimbawa ng mga eroplanong ginamit. Kasi ultimately, yung Kongreso yung magbabayad para doon eh. So, meron ho ganun. Alright, sige. Alright, sige. Congressman, thank you sa oras ha. Thank you. Salamat po sa oras. Maraming salamat. Happy Thank New you. Year po. Happy New Year, sir. Thank you.